Alam mo ba, kung mag-search ka ngayon sa internet ng mga tips kung paano magustuhan ka ng babae, iba-iba ang sasabihin sa'yo ng mga tao. May iba na nagsasabing kailangan mo ng magandang katawan, yung tipong gym rat. May iba naman na sinasabing pera ang sikreto. Tapos may mga nagsasabi pang kailangan mong maging master ng seduction. Pero ang totoo, kapag tiningnan mo kung sino talaga ang nakakahanap ng magandang relasyon, kadalasan hindi sila gwapo, hindi mayaman, at hindi rin sobrang marunong manligaw. Ang sikreto kasi, hindi nakatago sa panlabas na aspeto, nasa loob, sa mismong paraan ng pag-iisip ng isang lalaki. Ang problema, karamihan sa atin, lalo na nung nagsisimula pa lang, nakatingin lang sa labas. Yung mga panlabas na bagay ang tinututukan, itsura, yaman, estilo. Pero ang hindi natin napapansin, may mas malalim na dahilan kung bakit naa-attract ang mga babae sa isang lalaki. At yun ang gusto kong ipakita sa'yo ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangan ng six-pack abs o mamahaling sasakyan para mapansin ka. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa pinaka-basic na prinsipyo ng attraction. Yung mga bagay na totoo, hindi scripted, at hindi ka kailangang magpanggap para lang mapansin. Dito sa video na to, idadaan kita sa step-by-step na proseso kung paano gumagana ang tunay na attraction. Walang magic dito, pero kapag naiintindihan mo kung paano ito gumagana, magugulat ka na lang kung gaano kadaling mapansin ng babae. At hindi lang basta pansin, kundi yung totoo at malalim na interes. The Awakening. Nung college ako, gaya ng karamihan sa atin, ginawa ko na halos lahat para lang mapansin ng mga babae. Nag-effort ako sa itsura, sa mga jokes, sa panliligaw, kahit sa social media presence. Pero sa totoo lang, kahit anong gawin ko nun, palaging sablay, palaging bitin, palaging bigo. Kahit anong pilit kong baguhin sa sarili ko, hindi pa rin sapat. Lagi kong iniisip, baka may mali sa hitsura ko, baka hindi ako interesting, baka hindi ako sapat. Nakakapagod siya, lalo na kapag paulit-ulit kang nare-reject kahit todo effort ka na. Hanggang sa isang araw, may kaibigan akong nagbigay ng isang libro. Sabi niya, basahin ko lang daw, baka makatulong. Hindi ko inasahan pero tinapos ko agad sa loob ng isang linggo. At nung natapos ko na, para akong natauhan, parang biglang nawala yung ulap sa paningin ko. Doon ko lang na-realize, mali pala ang direksyon ng buong approach ko. Ang akala ko noon, kailangan kong maging perfect para lang mapansin. Pero ang totoo, hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Kailangan mo lang maunawaan kung paano gumagana ang isipan ng isang babae. At dito ako nagsimulang maniwala sa isang simpleng katotohanan. Ang attraction ay hindi tungkol sa kung anong meron ka, kundi kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. At kapag nakuha mo yon, parang kusa na lang silang naaakit, hindi mo na kailangan maghabol. The foundation. Simulan natin sa pinaka-importanting prinsipyo. Nararamdaman ng babae kung ano ang nararamdaman mo. Hindi yan biro. Kapag insecure ka, kapag hindi ka kumpiyansa sa sarili mo, mararamdaman niya agad yun. Kahit hindi mo sabihin, kahit nagtatago ka pa sa ngiti o pakul mong kilos. Kaya kung lalapit ka sa kanya na parang ikaw pa ang pinapaboran niya, siguradong madadama niya na parang hindi ka sanay makasama ang katulad niya. At doon pa lang, babagsak ka na. Kasi kung ikaw mismo hindi naniniwalang karapat-dapat ka, bakit pa siya maniniwala para sa'yo? Pero baliktarin natin, kapag lumapit ka sa isang babae na kalmado, relax, parang wala lang, may isang bagay siyang mapapansin agad. Hindi ka takot, hindi ka nagmamadali, hindi mo siya tinuturing na diyosa. Isa ka lang normal na tao, pero may dating at may sariling mundo. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya hinahabol, kundi kinikilala lang, doon siya nagkaka-interes. Kasi bihira yon. Sanay ang mga babae na sinusuyo agad, pinupuri agad, pinapaboran agad. Pero kapag may lalaking hindi ganon, nagugulat sila, nabibigla, nagiging curious. Ang sikreto, kailangan mong paniwalaan na ikaw ay isang lalaking natural na gusto ng babae. Hindi dahil sa itsura, pera, o lines mo, kundi dahil sa presence mo. Sa kung paano ka maglakad, magsalita, tumingin, at kung paano mo pinaparamdam na hindi mo siya kailangang makuha para maramdaman mong buo ka. Stop trying to impress her. Marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng pagpapa-impress. Yung tipong gagawin mo lahat para mapansin ka, para lang matawag na guy na may effort. Pero ang tanong, gumagana ba talaga yon? Sa totoo lang, hindi sa mata ng babae, halata ang desperado, at hindi yun kaakit-akit. Kapag sinusubukan mong mapasaya siya sa bawat kilos mo, parang sinasabi mong hindi sapat ang tunay mong pagkatao. Pinapakita mong kailangan mo siyang mapasaya para lang maging karapat-dapat. At ang masama pa doon, ramdam na ramdam niya yon, at unti-unti, nawawala ang respeto niya sa'yo. Ang pinaka-ironic dito, mas sinusubukan mong ma-impress siya, mas lalo siyang nawawalan ng gana. Bakit? Kasi para kang lahat ng ibang lalaking nakita na niya. Walang bago, walang paninindigan, puro pagpapanggap. Pero pag hindi mo siya hinabol, dun siya napapaisip kung anong meron sa'yo.
Isipin mo to, may dalawang lalaki sa bar. Yung una, lumapit agad at sabing, "Hi, pwede kitang ilibre ng inumin?" Sagot ng babae, "Okay na ako, salamat." At napatigil na yung lalaki, tahimik na umalis. Sa kabilang banda, yung pangalawa, tinanong siya, "Anong pinaka-okay na drink dito?" Tapos biglang sabing, "Sige nga, baka gusto mong ilibre ako niyan." Kita mo ang difference? Hindi siya nagmukhang umaasa, nagmukha pa siyang may kumpiyansa. Hindi niya intensyong manligaw agad, pero dahil kakaiba ang approach niya, nagkaroon siya ng impact at napansin siya. Ang sikreto dito, huwag kang magmakaawa ng pansin. Kasi pag naramdaman ng babae na kailangan mo ng approval niya para ma-feel mong mahalaga ka, automatic na bumababa ang tingin niya sa'yo. Hindi niya sasayangin ang oras niya sa lalaking hindi kayang manindigan sa sarili niya. Inner mindset of approval seekers. Alam mo kung anong problema ng mga lalaking laging naghahanap ng approval? Hindi nila alam kung saan sila tatayo. Kada kilos nila, kailangan muna nila ng senyales kung okay ba ito sa babae. Parang hindi sila sigurado kung sapat na sila. Kaya hihintayin muna nila ang reaksyon ng babae bago gumalaw. At kapag nakita nila ang isang babaeng maganda, parang nawawala sila sa sarili. Nagiging sobrang invested agad, sobrang interesado, kahit wala pang isang salita ang naibabato. Sa utak nila, para bang kailangan nilang mapahanga agad, para lang hindi mawala yung babae sa harap nila. Pero ang problema sa ganitong mindset, nawawala yung authenticity, yung kilos mo, hindi na ikaw. Hindi mo na iniisip kung gusto mo ba talaga siya bilang tao. Ang iniisip mo na lang ay kung paano kanya magugustuhan. At sa sobrang pilit mo, nawawala ang respeto niya sa'yo. Habang mas pinapakita mong gusto mong makuha ang approval niya, mas nawawala yung tension kasi hindi na siya curious sa'yo. Alam na niyang gusto mo siya at dahil doon, wala na siyang kailangang alamin pa. Parang nabasa na niya ang buong kwento mo sa unang tingin pa lang. Ang lalaking laging humihingi ng validation, kadalasang takot sa rejection. Ayaw niyang mawalan ng tsansa, kaya gagawin niya lahat para iwasan yung sakit ng pagtanggi. Pero sa totoo lang, sa sobrang pag-iwas niya sa rejection, siya mismo ang naglalayo sa sarili niya sa totoong koneksyon. Ang babae, kahit hindi niya laging sabihin, ramdam niya kung isang lalaki ay nawawala ang sarili para lang mapasaya siya. At kapag nakita niyang handang isakripisyo ng lalaki ang sarili niyang standards, respeto, at dignidad para lang hindi siya mawala, dun siya lalong nawawala ng gana. How high value men think. Ang lalaking mataas ang value, hindi natitinag sa simpleng rejection. Para sa kanya, normal lang yan. Hindi niya tinitingnan ang pagtanggi bilang insulto, kundi parte lang ng proseso. Hindi siya umiikot sa approval ng babae, kasi alam niyang hindi doon nakasalalay ang halaga niya bilang tao. Isipin mong lumapit ka sa babae tapos nireject ka. O mas grabe pa, nireject ka sa harap ng tropa mo. Masakit, di ba? Pero ang high value man, hindi niya pinapansin yun. Ang iniisip niya ay, okay lang yan, hindi ako para sa kanya. Tapos balik lang siya sa saya ng moment, walang bit-bit na bigat. Ang problema sa karamihan, masyadong takot mapahiya. Kaya kapag may babae silang gusto, nagiging sobrang ingat, sobrang calculated, sobrang kabado. Pero ang lalaking may kumpiyansa, mas focused siya sa karanasan kaysa sa resulta. Hindi siya takot sumubok, kahit minsan sumablay. Kapag hindi ka nakatali sa outcome, mas relaxed ka, mas natural ang galaw mo, at mas genuine ang approach mo. At dun ka nagiging kaakit-akit. Kasi hindi mo siya tinatrato na parang premyo, kundi tao rin siya na gusto mong makilala, hindi lang makuha. Kaya nakakainis pakinggan minsan kapag may lalaking nawawala sa sarili pag may magandang babae. Parang bigla na lang siyang nauutal, nagpapapansin o kaya nagpapakabait ng todo. Tanong, bakit big deal kung maganda siya? Itsura lang naman yan, hindi naman effort niya yan. Kapag inangat mo siya sa pedestal dahil lang sa ganda niya, sinasabi mong mas mababa ka. Pero pag nakita niyang pantay kayo, dun ka nagiging iba sa lahat. Kasi hindi mo siya tinatratong espesyal dahil lang sa hitsura, kundi tinitimbang mo siya base sa ugali. Kung may sense ba talaga siya kausap. Reverse the power dynamic. Karamihan sa mga lalaki, sanay na sa mindset na sila dapat ang humabol. Parang palaging babae ang may kontrol, lalaki ang kailangang magpasikat. Pero ang totoo, kapag marunong kang baliktarin ang dynamics na yan, mas malaki ang tsansa mong mapansin at mahulog ang babae sa'yo. Imagine mo to, ikaw ay nasa isang restaurant at gusto mo ng chicken soup, pero sabi ng waiter, wala kaming chicken soup. Tinanong mo kung may vegetable soup, wala rin daw. Tinapos mo sa, anong meron? At sabi niya, tomato soup lang daw. At dahil wala ka ng choice, pumayag ka na lang. Ganyan ang ginagawa ng maraming lalaki pagdating sa babae. May standard sila sa isip nila, pero dahil sa takot na hindi makahanap ng ideal girl, natututo silang magsettle. Kahit hindi tugma, kahit kulang sa respeto, basta may babae, go na agad. Pero ang high value man, hindi pumapayag ng ganun. Ang lalaking may mataas na halaga, alam niya ang gusto niya.
hindi siya nagmamadali, hindi siya kumakapit sa kung sino lang ang dumarating. Pinipili niya, pinapakinggan niya ang sarili niya, at mas mahalaga, hindi niya binababa ang standards niya para lang may makasama. Kapag may babae siyang karelasyon na bigla siyang tinakot ng linya na, iiwan na lang kita, hindi siya natataranta, hindi siya magsosorry agad o gagawin ang lahat para lang manatili ito. Minsan pa nga, siya pa ang magsasabi ng, baka nga hindi talaga tayo bagay, okay lang yan. Yun ang lakas ng lalaking may prinsipyo, hindi siya nanginginig kapag may banta ng pagkawala, kasi alam niyang kaya niyang tumayo mag-isa. Hindi niya kailangan ng babae para maramdaman niyang buo siya, at yun mismo ang dahilan kung bakit siya ginagalang at hinahangaan. Make her chase you. Ang sikreto para mapanatili ang interes ng babae, huwag mong ibigay lahat agad. Kapag parang open book ka, na nabasa niya sa unang tingin pa lang, wala na siyang dahilan para tumingin pa ulit. Pero kapag hindi ka madaling basahin, dun siya napapaisip, dun nagsisimula ang paghabol. Maraming lalaki, akala nila kapag binuhos nila lahat ng atensyon, mas bibilis ang koneksyon. Pero ang hindi nila alam, kapag sobrang dami mong binibigay, nawawala ang halaga. Yung parang binigyan mo siya ng ginto na hindi niya pinagpaguran, kaya hindi rin niya pinapahalagahan. Subukan mong magpakita ng interes tapos bigla mong bawasan. Hindi dahil sa laro lang, kundi dahil gusto mong makita kung may genuine interest ba siya sa'yo. Kapag gusto ka rin niya, lalapit siya. Kapag hindi, at least hindi ka nagpakalunod sa ilusyon. Halimbawa, may lalaking lalapit at sabihin, ang ganda mo talaga. Tapos hihintayin niya ang reaksyon ng babae, parang nag-aabang ng reward. Pero ang high value man, pwede niyang sabihin, maganda ka nga, pero parang sobrang goody-goody mo, baka hindi tayo bagay. Boom! Yun ang tinatawag na emotional jolt. Hindi siya bastos, pero may dating, hindi niya agad ibinibigay ang validation. Kaya ngayon, ang babae ang mapapaisip. Ano bang tingin niya sa akin? Bakit parang hindi siya impressed? At doon magsisimula ang tunay na curiosity. Kapag naramdaman ng babae na kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa'yo, baliktad na ang laro. Hindi ikaw ang humahabol, siya na ngayon ang gustong makuha ang atensyon mo. At yan ang isa sa mga pinakamatinding edge ng lalaking marunong magdala ng mystery at kumpiyansa. Never change for her. Isa sa mga pinaka-common na pagkakamali ng lalaki ay yung pagbabagong ginagawa nila para lang magustuhan sila ng babae. Nag-a-adjust sila sa hilig nito, sa ugali nito, kahit hindi na sila komportable. Para bang iniisip nila, kailangan kong maging kung sino ang gusto niya para hindi niya ako iwan. Pero ang tanong, nasan ka sa relasyon na yon? Kung puro ka na lang pagsunod at pag-ayon sa kanya, nawawala na yung sarili mong identity. Nagiging anino ka na lang ng kagustuhan ng babae. At kapag dumating ang araw na hindi ka na makasunod, iiwan ka rin niya dahil hindi naman ikaw ang nagustuhan niya noon. Parang patay na isda na lang sa ilog ang lalaking sobrang nagpapadala sa agos ng gusto ng babae. Walang direksyon, kung saan siya itulak, dun siya pupunta. At pag bigla siyang iniwan, hindi niya alam kung paano bumangon kasi hindi naman siya naglalakad gamit ang sarili niyang paa. Ang high value man, alam niya ang mga paniniwala niya. May prinsipyo siya at hindi niya yon binibenta kapalit ng atensyon o pag-ibig. Kapag sinabi ng babae na hindi niya gusto ang isang parte ng pagkatao niya, ang sagot niya ay simple lang, di hindi ikaw ang para sa akin. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang hindi ka iwan. Kung hindi niya matanggap ang tunay mong pagkatao, siya ang may problema, hindi ikaw. Kasi kung totoo ang respeto at interes niya sa'yo, handa siyang tanggapin ka, hindi piliting baguhin ka. Tandaan mo, ang lalaking mataas ang tingin sa sarili, hindi takot mag-isa. Hindi siya nagmamadaling magkaroon ng partner, kasi alam niyang marami pang darating. Hindi siya nakafocus sa kakulangan, kundi sa abundance. At dahil doon, siya ang pumipili, hindi siya ang pinipili lang. So ayan, kung naramdaman mong may tumama sa'yo sa lahat ng to, huwag mong sayangin. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa awareness. Pero kung hindi mo ito isasagawa, mananatili lang itong ideya. Walang kwenta ang galing sa utak kung hindi mo ilalakad gamit ang paa. Lahat ng natutunan mo ngayon, hindi mo kailangang gawin ng sabay-sabay. Simulan mo lang sa mindset. Tanungin mo ang sarili mo, nagpapakatotoo ba ako? O nagpapanggap lang para mapansin? Pag sinimulan mong ayusin ang loob mo, kusa na ring babago ang kilos mo sa labas. At kapag dumating na yung babaeng akala mo imposibleng mapansin ka, mapapansin mo ring hindi mo na kailangan pilitin. Kasi ikaw na yung lalaking hindi nakikiusap ng halaga. Ikaw na yung pinipili, hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa aura mong totoo, kalmado, at matatag. Kung gusto mo pang mas maraming ganitong content, yung totoo, diretsahan at hindi kalokohan, pindutin mo na yung subscribe. Ito ang Human Psy PH at tandaan mo, ang tunay na halaga mo, hindi kailanman manggagaling sa panlabas. Nasa loob mo na yan. Alamin mo lang kung paano ito ilabas at lahat ng akala mong mahirap, kusa na lang lalapit.